Magandang umaga po sa ating lahat. Ang atin pong topic for theme for the month of October is essentials for strong spiritual life. Essentials. Mga bagay na mahalaga, mga bagay na kailangan para sa isang matatag na spiritual life. Essentials for strong spiritual life. Bakit po kailangan natin maging matatag sa ating spiritual life? Wala po si Joy, sabi ni Mandy ay nasa Singapore. Hi Joy, she's probably watching. Minsan po nag-post si Joy ng isang Instagram posts na kung saan ang pinakita po niya sa picture ay nature. At ang sabi niya, it's good to be out here when life hurts. When life hurts. I can only imagine ano kaya ibig sabihin ni Joy, when life hurts. Alam niyo mga kapatid, life hurts many times. Sometimes it hurts in your mind. Sometimes it hurts in your heart. Sometimes it hurts in your body. But life hurts. At syempre po, pag tayo dumadanas ng pain in our lives, we need to be strong. And so the question is, how can I remain strong in my spiritual life? At yun po ang ating pong titingnan sa buong buwan ng October, kung paano tayong magiging matatag sa kabila, sa gitna, sa harap ng mga pagsubok at hamon ng buhay, upang tayo po ay maging robust, sabi nga ni Chairman kanina, maging overcomer, maging strong, maging victorious sa atin pong Christian life. Meron po kaming isang teacher sa Bethel Academy na ito lang po nakaraang ilang buwan, siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Siya po'y nagsusuka, laging masakit ang tiyan, nagpa-check up po siya, ang sabi sa kanya, GERD, o yung pong gastrointestinal reflux. So binigyan po siya ng gamot for 1 month, tinitake niya. Reflux. Akala niya gano'n lang siya kasimple. Pero hindi po siya bumubuti, siya po ay nagwo-worsen. Nung po siya magpa-check up uli, hindi na po siya pinalabas ng ospital sapagkat siya po ay may kidney failure at kailangan niyang mag-dialysis 3 times a week. So she was devastated, hindi niya naisip na yun pala ang problema niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya, siya po ay breadwinner in the family. And she cried and she cried and she cried. Every time kakausapin siya ng aming principal, all she could do is cry, cry, cry. Sa mga ganun pong panahon, mga kapatid, you need to be strong. Hindi lamang po spiritually, mentally, emotionally. Meron po kaming estudyante ngayon po sa Bethel Academy. Ang kanya pong tatay ay pastor. Because of the pandemic, nag-quit siya ng school. Hindi na po siya nag-aral. Finally, sabi ng tatay niya, you give it another try. You give it another try. Kaya po in-enroll sa amin. Siya po ay nagkaroon ng depression. Nagsa-self-harm siya. Nagka-cut siya ganyan. Mental health crisis. Physical crisis. Emotional crisis. It hurts. And you need to be strong. Thinking about that, alam niyo po, ito pong panahon ng pandemic, ako po ay dumaan sa isang mabigat din na crisis. Kung natatandaan niyo po, nung panahon ng pandemic, may panahon na hindi po ako nakakapagsalita ng maayos kasi po nagkaroon ako ng tongue operation. 2021, 2022, 2023, I battle it. Kasi po, pina-opera ko, bumalik. I don't know what to do with it. Nagre-research nga ako, mama, iniisip ko na tongue cancer ba to? Whatever. And eventually, bumalik ako sa ospital, bumalik ako sa doktor. Pinatanggal ko po yung ngipin, 2 ngipin, and praise the Lord, I'm totally healed. But it was like a thorn in the flesh. Life hurts. Physically, emotionally, mentally, life hurts. I don't know about you. I don't know kung ang buhay ninyo ay smooth and easy, wala kayong
struggles, wala kayong problema, wala po kayong battle. But the truth of the matter is, tayo pong lahat, one way or another, we face a lot of challenges. We face a lot of troubles and problems in life. We need to be strong. Sabi niyo po, strong. So how can I be strong? Whether you are pastor, whether you are a devoted servant of God. Natutuwa po tayo pag nakikita natin palagi umuwi paminsan-minsan si Brother Fred, Sister Ruth. Alam niyo po, very close sila sa kanilang mga family. They come here from time to time. Pero yung uuwi ka para ilibing mo yung tatay mo, that is tough. Very tough. Sometimes hindi po natin hinihingi pero dumadating sa atin. Hindi natin naasahan pero dumadating sa atin. That's why you need to be strong. You need to be brave. You need to be courageous. So, kaya po napakahalaga yung ating topic this month. Essentials for the spiritual strength. And we start with the Word of God. Essentials for strong spiritual life, the Word of God. Bakit po mahalaga ang Word of God sa ating mga buhay? Now, alam ko po sa ating mga Kristiyano, alam natin yan, every Sunday, every week, pinapaalalahanan tayo, the Word of God, very important, the Word of God. And yet, marami po sa atin ay hindi po consistent sa ating pagbabasa ng Word of God. We know it's important, but we are not consistent in reading the Word of God, in studying the Word of God. Kaya po napakahalaga this morning, tingnan natin, bakit nga ba mahalaga ang Word of God to become strong in your spiritual life? Unahin po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Yan. The Word of God is like spiritual milk. Lahat naman po tayo dumaan na tayo po ay umiinom ng milk. Nagdedede tayo ng milk. Or kung tayo po yung mga magulang na o lolo-lola na alam natin, sa apo, kamukha ni Sister Dory, maraming apo. Alam niya yung kahalagahan ng milk sa mga baby. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, that you may grow up in your salvation. So yung pong mga bagong Kristiyano ay sinasabihan dito na like newborn babies, kayo na mga bago pa lang sa Panginoon. Marami po tayo dito, mga bago pa lang sa Panginoon. Kayo mga bago pa lang sa Panginoon, look, ang inyong pagkaing espiritual ay ang Word of God. It's like the pure spiritual milk. Tanggalin mo po yung milk sa mga batang dumedede pa and they will not survive. Si Camille ay may batang maliit. Dinedicate namin a few weeks ago. Beautiful little girl. Pero kung wala pong milk, that baby will not survive. In the same way, mga kapatid, tayo pong mga tumanggap sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, without the pure spiritual milk, the Word of God, we will not survive. Ito po ang nagbibigay sa atin ng strength. Mabuti nga po kung sasabihin ni Satanas, bago pa lang yan, huwag nating tuksuhin. Bago pa lang O bago pa lang yan, huwag nating bigyan ng pagsubok. O bago pa lang yan, huwag nating bigyan ng trouble. No, mga kapatid, yun nga ang tinatarget ni Satanas, yung mga nag-struggle, yung mga mahihina, yung mga bago pa lamang. Satan would like to destroy their faith and relationship with God and confidence with God. Kung kayo po'y nagkaroon ng baby, alam niyo kung gaano kadalas magdede ang baby. Every 3 hours. Kaya po ang mga mami na nagbe-breastfeed, yan po hindi nakakatulog. Kasi every 3 hours, they have to magpa-dede ng anak. Ngayon po, yung mga naawat na sa breastfeeding, yun naman po, yung kanilang mga little bottle, every 3 hours.
Ganon din po mga kapatid sa Word of God. We will not survive kung ang ating spiritual feeding ay once a week. How many of you kaya lang kayo nagbubukas ng Bible pag Sunday? You will not survive. How many of you kaya lang po kayo nakakapakinig ng Word of God kapag ka Sunday? You will not survive. It is a matter of survival that like newborn babies, you crave pure milk so that you may grow up in your salvation. You will not even grow up. Kaya nga po sinabi ni Kristo, may mga nauunang nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Why? Sapagkat yung pong mga nahuhuli na nauuna, sila po yung mga consistent sa pagpifeed ng kanilang mga spiritual life with the Word of God. Meron nga po akong narinig na isang patotoo. Siya po ay nakulong. Nung pong siya'y nakulong, nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Pero habang nakakulong po siya, may nakapagbigay sa kanya ng Bible. Yung buong Bible, 66 books, natapos niyang basahin sa loob lamang po ng 3 buwan. Can you imagine? In 3 months, natapos niyang basahin yung buong Bible sapagkat wala po siyang ibang pinanghuhugutan ng lakas kung hindi yung Word of God. Nauna pa siya sa iba sa ating nandito na 33 years o 30 years. Ang Good Neighbor Christian Fellowship po mga kapatid has been here now for 31 years. 31 years! Hallelujah! Praise the Lord! 31 years! Ilan na sa inyo ang nakapagbasa ng buong Biblia sa loob ng 31 years? From Genesis to Revelation, taas ang kamay. O, kita nyo, natalo pa kayo nung nakulong? 3 months lang, natapos niya Genesis to Revelation. Kaya nga po, may nauna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Ano po ang pagkakaiba? Because may mga taong uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Gutom na gutom sa salita ng Diyos. Magtataka po kayo sa mga kabataan minsan, napakabibilis lumaki. Kamukha po ni, alam niyo po, dati si Agi, saka si Joseph. Pag nagka-camping kami, lagi nag-aaway sa basketball yan eh. Lagi ko yan sa basketball. Maliliit pa silang bata, ganyan. Oh. Ngayon po, malaki pa sa akin, pagkausap ko si Agi, nakatingala ako. Ano nangyari sa iyo, Agi? Oh. Siyempre po yan, hindi lalaki pag hindi kumakain. Hindi lalaki pagka hindi strong diet. So ang ating pong paglago, ang ating pagtatag, ang ating paglakas ay nakadepende sa ating diet, spiritual diet. Kaya po sabi dyan, like newborn babies crave pure spiritual milk that you may grow thereby. You will not grow without the Word of God. Never. Ang ating pong next verse ay Matthew 4:4. Dito po ang nagsasalita ay si Jesus Christ Himself. Ang sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Hindi po pagkain pangkatawan lamang ang mahalaga sa buhay. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang ibig po sabihin ni Kristo, kung pinapakain ninyo ang inyong mga katawang lupa ng tinapay, pakainin nyo rin ang inyong mga espiritu ng tinapay ng buhay. At sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Hindi po tayo magiging strong. Hindi po tayo mag-survive in our spiritual life if all we do is eat bread and forget about spiritual bread. Ilan po sa inyo ang kumakain ng 3 times a day? Taas po ang kamay. 3 times a day. Yung iba po more. Di po ba, no? Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, may midnight snacks pa. The truth is
Isa po sa mga malaking part ng ating gastos sa budget ay pagkain. Yan po sinasabi ko sa misis ko. Kasi every week po, nag-grocery kami sa Landers. Diyan, sa may Landers. Every week. Bibili kami mga karne. Every week. Kung i-add up mo po yung aming gastos sa grocery every week, Mami, higit pa sa kalahati na kinikita natin yan. Kasi po, food. Lalakas pong kumain ng mga anak namin. Ang problema po sa atin, sa marami sa atin, ang atin lang pong focus of attention, yung atin pong pagkaing pangkatawan. Pero nakakalimutan natin yung ating pagkaing espiritual. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lamang sa pagkaing pangkatawan na bubuhay ang tao. Dapat din daw pakainin ang ating mga kaluluwa. Kaya makakakita po kayo ng tao na physically, malaking malaki. Pero ang, sabi nga ni Chairman kanina, ang kanyang kaluluwa malnourished. Sabi niyo po, malnourished. Sabi ni Chairman kanina, hanapin niyo nga yung malnourished. Bigyan niyo nga ako ng verse na malnourished. Hanap naman kaming lahat. Ang sabi niya, huwag niyong hanapin yung malnourished. Wala yan sa Bible yung word. Pero yung kahulugan. Kahulugan, sapagkat marami po sa atin ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa ay hindi natin pinapakain and therefore weak and therefore sickly and therefore malnourished. Kaya pag dumating ang tukso, tumba. Nahulog sa tukso. Dumating ang pagsubok, tumba. We need to be strong because life sometimes hurts. It hurts. We don't want it, but it happens. Life hurts. Bago po kayo operahan, wala po si Brother Boy, Brother Boy Cruz. Kasi last time siya po ay may sakit. Siya po ay nag-treatment ng radiation treatment. Nag-chemotherapy na po si Brother Boy and then ngayon po nag-radiation treatment. Ang sabi po ni Sister Isay, Pastor, kailangan kasi may clearance. May clearance ka sa cardio, may clearance ka sa lahat-lahat ng clearance, nephro, kailangan may clearance. Kasi hindi ka pwedeng bigyan ng chemo o radio nang hindi ka strong. Dapat strong ang heart mo. Dapat strong ang kidney mo. Dapat strong ang resistance mo. Kasi pag nag-radiation ka at hindi ka strong, it may kill you. We need to be strong. Ganun din po mga kapatid, ang ating spiritual life, we need to be always strong. Sapagkat yung temptation, pwede ka itumba. Yung tukso, yung pagsubok, pwede ka itumba. Pag hindi ka strong, you need to be strong. Sine-check ng doktor, dapat strong ka muna. Kaya po napakahalaga mga kapatid yung pong pagpapalakas ng ating espiritu. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito po yung mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. The Word of God, this is our strength. This is our power. The Word of God. At hindi lamang po yan sa New Testament nakikita. Even in the Old Testament po mga kapatid, makikita natin na ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng spiritual strength. Tingnan po natin yung 3 verses in the Old Testament. Magsimula po tayo sa book of Job, chapter 23, verse 12. Job chapter 23, verse 12. I have not departed from the commands of his lips. Meaning po, hindi siya lumalayo sa mga kautusan ng bibig ng Panginoon. I have treasured His words. I have treasured the words of His mouth. Treasure yun, treasure. Kayamanan, pinapahalagahan, iniingatan, kayamanan. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Kung kayo po'y merong our daily bread,
Diyan po nanggaling yung verse, our daily bread. Ang sabi po ni Job, mas mahalaga pa sa akin ang salita ng Diyos kaysa sa aking daily bread. Mas mahalaga pa sa akin ang salita ng Diyos kaysa yung pagkain ko araw-araw. Sapagkat mga kapatid, dyan po tayo nagiging strong sa pamamagitan ng Word of God. I treasured His words, the words of His mouth, more than my daily bread. So just the same, Old Testament, New Testament, the Word of God is daily bread. Pagkain ng ating kaluluwa. Kaya po mahalaga, daily bread. Sabihin ng daily bread, talaga pong araw-araw tayo dapat nagbabasa. Hindi once a week, hindi once a month, hindi once a year. Daily bread. In fact, ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, meditate on it day and night. Read it. Meditate on it day and night. Kami pong mga nagda-drive, isa po yan sa napakasarap ng panahon na kasi nagda-drive ka matagal, so nakakapag-meditate ka. Nakakadinig ka ng mga worship songs. Ako po minsan nakakadinig ako ng piniplay ko lang, Word of God. Bible reading, pe-play mo lang doon, Word of God. You can meditate. Hindi naman po kailangan mga kapatid na uupo ka sa isang sulok para makapag-meditate. You can meditate habang ikay nagda-drive. You can meditate habang ikay nagpa-plancha, di po ba? O nagpa-plancha ka, nakikinig ka ng Word of God. Nagluluto ka, nakikinig ka ng Word of God. Nag-washing machine ka, nakikinig ka ng Word of God. Naglilinis ka sa bahay, nakikinig ka ng Word of God. We need to be creative how we feed ourselves with the Word of God. Hindi kailangang Sunday ka lang mapifeed ng Word of God. Kung ikay nagkikrave ng Word of God, you find ways. You find ways. Nararanasan niyo po ba yung nagkikrave? Minsan ma'am, ang misis ko nagkikrave, sabi niya, gusto ko ng halo-halo. Yeah. So hahanap naman ako ng halo-halo. Kung saan ako makakita sa Chowking ng halo-halo. Nagkikrave ako ng chichirya. Kapag nagkikrave ka, you find ways. So kung nagkikrave ka ng Word of God, you can find ways to feed yourself with the Word of God habang namamlansya ka, habang naglalaba ka, habang naglilinis ka, habang nagluluto ka, habang nagdadrive ka, you can feed your heart and your soul with the Word of God. You can meditate on it. Dapat may hunger, dapat may thirst for the Word of God. Another verse po ay nasa Psalm 119. 103. Ang sabi po dyan, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my youth. Alam niyo po si John the Baptist nakatira sa desert, sa wilderness of Judea. Ang kinakain lang po niya ay locusts and honey. Based po doon sa kanila pong custom, na kung inyo pong babasahin, custom in Holy Land. Ang honey is perfect food. You can survive in the desert, you can survive in the wilderness with just honey because it's everything, sugar. Perfect food, they say, honey. In fact, they discovered in Egypt, nakahukay po sila ng mga mummies na meron pong nakalagay na mga honey doon sa kanila pong mga gamit. 3,000 years old honey and still as fresh as new. Hindi po pala nabubulok yung honey. It can stay edible for 3,000 years. And let me tell you, ang Word of God, the Word of God is sweeter than honey. Perfect food for the heart and soul, the Word of God. Kaya kung kayo po'y nanghihina, the Word of God. Kung kayo po mga kapatid ay nanlulumok, the Word of God ang sagot. Kung kayo po ay parang give up na, o parang nanlalamig na,
o parang tinatamad na, o parang magbabackslide na, o parang tatalikod na. It is the Word of God that is antidote to all of those feelings na pinifeed sa'yo ng devil. It's the devil telling you that. The devil telling you, quit, give up, it's not worth it, it's not working, you can't fix it, walk away, run away. But the only antidote to all of those doubts, to all of those temptations, is the Word of God. The Word of God. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my youth. The Word of God. How many of you love the Word of God? Taas nga po kamay. Amen. How many of you have Bibles? Taas ang kamay. O, kita niya. Kung talagang love ninyo ang Word of God, you invest in the Word of God. Nakakalungkot. Sabi mo, I love the Word of God. Tapos, may Bible ka ba? Wala nga eh. How can you say you love the Word of God? Wala ka Bible. Meron ako, pastor, cellphone. O, di, mas mahal mo pa yung cellphone mo. Ang good news po is, sa cellphone, pwede po kayo maglagay ng maraming Word of God. Ito po, pwede ko pa dagdagan. Meron akong EVS, meron akong NLT, Amplified, Good News Bible, meron akong lumang ang Biblia, meron akong ang bagong Biblia, meron akong King James, meron akong NIV. Kiklik nyo lang yan, ganyan. Ayan, nasa Matthew 5, nagbabasa po ako eh. Isa po sa mga routines ko, mga kapatid, ay ako po ay driver ni Doktora. So, dadaling ko siya sa Hypre. Kamukha po kahapon, nagpunta kami sa Hypre Fisher Mall sa Malabon. O, binaba ko siya doon. Iintay na ako. Ma'am, iintay na ako noon. Habang ako nag-iintay, babasa ako ng Bible. Pagkatapos noon, dinala ko po siya sa Hypre Santa Ana. O, baba ko siya, nasa car ako, babasa na naman akong Bible. Tapos dinala ko po siya sa Hypre Del Monte. Yan. Papark na ako doon sa harapan, babasa na ako Bible. Kaya po pag ako nag-start sa Genesis, bago siya lumabas, nasa ano na po ako, nasa Deuteronomy. Sabi ko nga sa kanya, alam mo mami, pasalamat ka, mahilig ako magbasa. Kung hindi ako mahilig magbasa, nako, nilayasan na kita. Abe, ang tagal-tagal ko nag-iintay dito. Na-enjoy ko naman po magbasa. Basta ako may babasahin, I'm fine. So mga kapatid, you need to cultivate the desire for the Word of God. Iba po sa inyo, binabasa nyo novel. Okay po yan, maayos naman yung nagbabasa ng novel. Pero hindi ko po makita na yung novel mas mahalaga sa Word of God. Meron po iba, nababasa na yung series ng Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and whatever, Harry Potter. Merong collection ng Harry Potter, ganyan kahaba. Binabasa nila lahat yon, Harry Potter. Wow. And yet they have no time to read the Word of God. Anong lakas ang makukuha mo kay Harry Potter? Anong insight, anong wisdom, anong blessing ang makukuha mo kay Harry Potter? Let me tell you, you open the Bible and every page is full of blessing. Every page is full of strength. Every verse is full of encouragement. Hindi ka po magsisisi na nagbasa ka ng Bible. Amen? Hindi ka magsisisi na nag-open ka ng Word of God. Never! Last verse for today before our communion. Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. Ayun po sabi ni Jeremiah. Nung dumating ang iyong mga salita, kinain ko. Sabihin, spiritually, pag tayo po'y nagbukas ng Biblia, kakain tayo ng Word of God. Ito yung spiritual food, the Word of God. When your words came, I ate them. And they were what? Joy and my heart's delight.
You see, mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Word of God, kahit po marami kayong problema, you will find joy in the Word of God. You will find strength in the Word of God. You will find inspiration in the Word of God. You will find insight in the Word of God. You will find strength and courage in the Word of God. When your words came, I ate them. They were joy. Kung kayo nalulumbay, kung kayo nalulungkot, kung kayo nanlulumo, read the Bible, the Word of God. It will be your heart's delight, for I bear your name, O Lord God Almighty. Ngayon pong umaga, nais ko po kayong anyayahan na buksan ang inyong mga puso sa salita ng Diyos. Buksan ang inyong mga puso sa Kanyang presensya. At alam niyo po, si Kristo ang nagsabi, I am the bread of life. Hindi lamang po siya salita. Siya po ay buhay na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang sino mang umiinom ng katas ng ubas at sino mang kumakain ng katawang ito bilang pag-alaala sa akin ay bahagi ng aking katawan.